Hello guys, mag-update ako ng aking tanim. So ito po ang aking mga tanim na talong. Ayan, so nilagay ko lang yan siya guys sa mga paso. Ayan, kung makikita nyo ito yung container na butas na. Kaya tinaniman ko. Ito naman yung mga Wilkins guys, mga bakante ng wala nang lagyan, mga gamit mga na lang, mga container ng Wilkins. Ayan. So, ito guys, yung mga tanim, yung isa, tingnan nyo, malapit na magmulaklak. Namulaklak na yan guys, magsimula na. Ayan, magbubunga, magkaroon na yan siya ng bunga. Ayan. So, kung mapansin nyo guys, green na green yung mga tanim ko na talong. Ayan, dito lang yan, pero nakapaso lang yan guys. Mahirap dito guys ang magkuha ng pataba. Kaya konti lang talaga ang nailagay. Tapos ang mahirap pa dito guys ay ang lupa. Medyo payat ang lupa, kaya kailangan talaga may halong pataba. Ayan. Ang ginawa ko ngayon na na pangtulong para maging maayos yung yung tubo ng tanim. Tingnan nyo, green na green yung dahon. Ayan, para maganda yung tubo ng tanim ay ito yung hugas bigas. Ayan guys, ayan, magdidilig ako ngayon ng hugas bigas. Ayan, so ito siya guys, may halong tubig. Hinaluan ko na siya ng tubig. Dito yan galing guys. Ayan, itong sa Wilkins. Kung nakita nyo ito, hugas bigas, pero may halo na yan siyang gatas. Yung sobrang gatas ni Bibi, kasi si Bibi kasi ay binabattle feed namin, and minsan nagbe-breast milk. Tapos mayroon siyang kaalalay din, inaalalayan din namin ng battlefield, binabattlefield din minsan. Kaya pag may natitirang gatas, hindi niya nauubos, yun ang nilalagay ko, hinahalo sa hugas bigas. Pero hindi ko na guys nasunod ng maayos yung proseso, kasi ang proseso kasi sa paggawa ng para pag-ferment ng hugas bigas ay kailangan parang mga 7 days na ilagay yung hugas bigas sa container, and then ilagay siya sa malilim na lugar, huwag siyang galawin. Then after 7 days, salain siya, tanggalin yung mga sediments. Then yung matira guys, yung na siya, yung sediments, yun ang itapon. Yung puting-puti na siya, na parang tubig na siya, yun ang haluan ng gatas guys. And then another 7 days. Parang yun ang pagkakaalam ko mayroon akong nabasa nakaraan, kaya lang nakalimutan ko na. Pero yun lang yung natandaan ko. And then yun, pagkatapos no ng 14 days na yon, 7 plus 7 na 7 days sa hugas bigas na pag tago sa malilim, and then haluan siya ng gatas na another 7 days. After ng 14 days, tanggalin lang yun yung namumuo, yung lumulutang na ng gatas, tanggalin siya. Yun na yan siya, parang na yan siya guys, parang Yakult, parang lactobacillus na siya. Actually, yun nga ay pwede nga siyang guys pwede siyang ipainom sa mga hayop, kasi maganda daw yun sa tiyan ng mga hayop, lalo na kapag ang hayop ay parang nagatai-tai or iba yung naramdaman sa sikmura. Yun ang maganda daw ipapainom. Pero the best siya para sa halaman. Talagang mataba ang halaman doon. Kahit ang halaman ay nakapaso lang, siya katulad nito, kapag lagyan siya ng hugas bigas, ang taba. Naalala ko noon, yung mga taon na yun na nagtanim ako ng upo, ang ginagamit ko ay hugas bigas. Grabe, talagang ang ganda, ang daming bunga, ang ganda ng bunga, ang tataba. Tapos less yung insekto guys, hindi siya halos inanuhan ng insekto kapag hugas bigas din ang dinidilig sa tanim. Napakaganda po, napakataba ng tanim. Hindi rin mahirap guys kunin yung hugas bigas, kasi sa araw-araw, di ba, umaga, tanghali, hapon, kapag tayo ay nagsasaing, so bago naman natin saingin yung bigas ay hinuhugasan natin, di ba? So yung hinuhugas natin doon sa bigas, yun yung natin. Yun yung i-ferment natin. And then after 7 days, lalagyan natin siya ng gatas para magiging maayos yung Then itambak naman siya, itago naman siya for 7 days. After noon, ito na yung resulta. Yan. So ito, nilalagay ko na siya guys dito sa labas. Kasi every time na magdidilig ako, hindi na ako mahirapan magkuha. Pero mayroon naman akong nakatago doon. Yan, nakatago naman doon. So ngayon guys ay ididilig ko na. Yan, simpleng lang, dilig. Yan. So ito pala yung sa baba, yan yung aquarium ko. Yan, may mga isda yan. Pero sa taas nilagyan ko rin ng tanim para at least makonsume natin ng maayos yung space.
Ayan lang guys, oh. Kunting dilig lang pero ang ganda ng tubo ng mga tanim. So, sa inyo kung mayroon kayong mga hugas bigas, huwag niyong sayangin. Huwag niyong sayangin guys kasi maganda din siya pang tanim. Kung ang space naman ng garden niyo or ng bahay niyo ay masyadong maliit, wala siyang space para sa mga tanim, so pwede naman siyang ipasok. Katulad nito. So, iano lang siya guys sa paso. Basta gamitan lang natin ng hugas bigas, ang ganda na ng tubo ng tanim. Ayan. Ito guys, kapag mamunga to, grabe din ito kahitik sa bunga. Kapag mamunga. Siguro mas maganda kapag magkaroon ito ng bunga guys, update ko kayo. Ayan. Basta hugas bigas lang guys ang gagamitin. Kahit konti lang siya guys, kahit konti lang, basta importante manuhan siya ng hugas bigas. Yun ang pandilig. Ayan, oh. Less na ang hindi na kayo makakagastos ng husto kasi hindi naman binibili yung hugas bigas eh, 'di ba? Sa araw-araw na pagsasaing, talagang mayroon kayong hugas bigas na makukuha. Maraming makukuha ang hugas bigas. Ayan. Yan yung ginagamit ko. Ayan, hugas bigas. Tapos minsan guys, kung halimbawa pala grabing daming insekto. Ngayon ko lang nalaman guys na ito palang kalabo, itong oregano. Ayan, ito guys, oh. Ito yung mga oregano. Ito. Ayan, itong oregano na ito. Kapag marami palang insekto, maganda pala siyang dikdikin daw ito tapos pigain. And then yung tubig, yung yung dagta niya, haluan siya ng tubig. And then i-spray sa mga dahon. Pang pala siya, pang taboy ng insekto. Ngayon ko lang nalaman, buti nga marami akong tanim na oregano. So kapag pala ay babawasan ko ito. Ang purpose naman kung bakit ako nagtatanim guys ng oregano ay para sa bata, sa ubo. Pero yun pala, maganda din pala to, insecticide pala ito. Pesticide, tama, pesticide pala ito siya. Pang sa mga insekto. Yan ito guys yung kailangan na natin guys. Kailangan lang talaga na magsipag lang talaga magsipag sa pag tatanim kasi grabing mahal na talaga guys ng gulay. Grabing mahal na talaga ng gulay ngayon. So yun lang guys, update ko lang kayo sa iba pang mga vlog. Huwag niyo pong kalimutan mag-follow at mag-like sa vlog natin. Maraming salamat. God bless.